kinuha ng EAC para makuha nila yung ating pangatlong set, Martin. A complete opposite of what happened in set 1 and set 2. Dominated ng EAC yung attacking department. And that's set number 3. All right, we begin set 4 with a point for the Lady Altas. 4 touches for the Lady Generals. Sana makita pa natin uli kung ano yung eagerness at yung high moral na pinakita ng EAC nung third set, Martin. Kasi si Coach Sandy, kaya nakadalawang timeout to towards the end set number 3. Ano na kasi yung mangyayari pag binigyan mo ng kumpiyansa itong EAC team na to. Katulad niyan, nagsiselebrate sila dito. Rhea Magalona catching the line at the back. They were expecting itong perpetual na outside na yung palo. But nakita na ating first referee na si Sir Mario Mia na meron doon na touch sa kamay ng mga blockers. Bustamante. Saved by EAC. Another chance for Perpetual. Omipon. Naiaangat na. Razonable on the approach. She went under the ball. And yun yung magiging rason, Martin, kapag pumapalo ka sa ilalim ng bola. Shai Omipon now serving for the Lady Altas. Shai Omipon in double figures today. For Mento. Brutus! That one rolls in for Trisha Brutus. Sa tagal ko naglalaro ng volleyball, Martin, yun yung isa sa pinakamahirap depensahan. Yung patulayin at patawirin sa net yung bola. Ano dun eh, nag-balance dun yung bola eh. Tanggal tumambay sa net, ano? Pero syempre nakaposition ka na dun sa malakas na palo. Tapos eventually lalakad sa net. Ang hirap kunin nun, Martin. Ang hirap. 12 puntos para kay Alex Razonable. Taps! Bumalik! And EAC will commit an attack error. Ito si Erlan Umbad, player from the EAC Generals. Diba? Sabi ko sa kanya, kailangan mo ng screen time dito. 6'8" yan eh. Yeah. Mapapansin ka dito. Of course, he's gonna be playing in season 100 ng ating basketball competition. Oh, Daps Dapol! Breaking through. Ano, napapansin mong nag-iiba na rin yung laro nitong Perpetual nung fourth set. Nagkaroon silang sense of urgency na hindi natin nakita nung third set. Humahataw na ulit itong si Daps. Pero pagkatapos nun, service error. That's a point for the Lady Generals. Pero Martin, ramdam ko rin yung taas ng moral ng EAC no, nung nakuha nila ng third set. Iba yung energy nila sa court ngayon. Nadala nila dito sa set number 4 natin. One of the better servers of EAC, Rhea Magalona. And that results to a quick for Perpetual. And that's a mark of a good team. Yeah. Yung lagi ganun, lalo pag sa libero lumalapag yung reception. Quick attack, ano dyan, Vic? Quick point ang binabalik ng veteran teams. Brenda in. Popped up by Andal. Medyo hindi maganda yung timing doon sa pagkakataon na yun. Teka, may check ball. Oh. Ayun lang. Well, for me, ako tatalak ng Martin. Outside yung bola. Hindi... Well, yun yung tawag ng referee. So, talagang wala tayong magagawa sa part na yan. Bawi na lang. Yun na lang masasabi mo. Bawi na lang tayo. Oh, Orendain. Umadlib na lang, John Vic. Narinig niyo siguro. Bawi na lang tayo. Considering na hindi pa sakto yung set sa gusto niyang bola. 4-6 for EAC. Trisha Brutus with 9 points. Grabe. Isang ace at 8 ay galing sa atake. Taps! Sends it long. Yeah. May gigil na yun mula kay Dapol. And EAC Our score is 5 continues to cut into this lead.
It happens every time, Martin. Pag alam mong, Service yun nga error. lang, mga kailangan nating iwasan. Lalo na ngayon, yung mga errors. Kasi ang tendency ng Perpetual, Serving yung nag-relax the sila ng autos. third set, Comes the point. ngayong fourth set, gusto nilang bawiin, gusto nilang durugin at lumamang na malaki. Kaso, nagiging factor na yung giggle. Yeah. Oh, AAC looking for a check. Point Hindi goes out. bibigay. We gotta see it again. If they have a case. First technical timeout Ooh. of the fourth set. Our score is 8 for Alam the nila eh. Autos, Yeah. Alright. 5 for the 8 Ladies to and 5. Let's go to a quick break. Pagbalik natin, an update from Lizelle Nierbes. in people's lives. And with this show, I hope that we're able to do that even more. Definitely, sir. Sabihin ko na nga, proud ako dun sa... Ginawa niya sa akin kanina eh. Pinaka-proud ako. Hindi, dun sa... Please be careful. Dun sa binanggit mo, sa mga binanggit mo. Nag-cover siya ng chess nun. Challenge kay Anton yun. With Eugene. Yeah, GM. Practice na, di ba, ng online chess? Naglalaro. Guys, we were doing that. More volleyball action dito lamang sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. I am Lizelle Nierbes reporting from the courtside. Martin and John Vic, tila bang maaga naman gumising ang Lady Generals pero ngayon lang sila gising na gising para sa laro natin ngayon. On to the fourth set, a disappointed Sandy Rieta ang naabutan ko sa huddle ng Lady Altas. Kaya naman the players ought to lift their spirits up together. Ang sigaw nila ay babawi na tayo. For the Lady Generals, Coach Rod Palmero told his players to be more consistent. Bumalik tayo sa bakit. Objective, which is to win. Dagdag pa niya ay may tiwala siya na kaya pa yan i-fifth set. Walang gustong bumitaw sa laro natin ngayon dahil I see a different fire from both teams here in the courtside. Martin and John Vic. Maraming salamat, Lizelle Nierbes. Napakaganda nga nung nakikita natin so far mula sa magkabilang panig. Again, you mentioned Perpetual. They don't want this one to slip away. EAC nakahanap ng panibagong motivation. Tama, oo. At saka laking bagay nung nakakuha sila ng momentum dun sa pagkapanalo nila ng third set. Yeah. Pero Martin, ako, para lang to sa mga players, di ba? Ang laking bagay pag meron tayong replay and challenge. Sa totoo lang, for me kasi, sa ganitong klase, napaka-frustrating every game. Tapos hindi mo makikita at hindi mo malalaman kung ano yung totoong tawag or yung judgment. Kasi wala ka na magagawa eh. Pag tinawag ng referee yan, tapos na yan. Minsan din, wala rin yun ng momentum. Yun talaga. Frustrating na, ganda ng laban, and then magbabago yung momentum dahil sa isang call or isang judgment na hindi mo ine-expect na mangyari. Diba? Napakasakit para sa mga players nun. Pero dito, check ball. So Razonable produces a point. That was quite a run from Perpetual. Kaya 4 ang abante nila dito. Jade Sayago. Sending it straight to the net. 5-point lead para sa Perpetual. Fifi Ariola. Gusto na nilang tapusin to. Ariola with a good serve. They bring it to Razonable. Wow! Cut shot for Alex Razonable. Great placing para kay Razonable. Kanina panay sa open. This time dito sa may opposite side naman siya kumuha ng puntos. At ang hirap tansya naman. Sharp angle taken by Alex. Taps with the reception. Bustamante. Nandun si Cordial. Razonable will rise and she scores again. Alam mo, tuwan-tuwa itong EAC community every time napapalo si Razonable. Iba kasi yung dala-dala niyang energy, hindi lang sa mga teammates niya, kundi dun sa mga taong nasa paligid niya. Iniisip ko tuloy, paano kaya kung game 1 pa lang, siya na yung pinagsimula ni Coach Rod. No, pero ito, si Razel Aldea bumawi para sa Perpetual. The captain. Ganda ng timing, oh. Ang bilis ng palo, papunta sa cross court. That's the sharpest hit so far ni Aldea dito sa laban natin. Razonable with the push. Taps
Daps will try. Drop ball will not work. Brutas, her turn. Easy up. Back to Daps. Lefty push. Tumawid pa rin. Pinuhay ni De Andres. Quarantine from the back. It's too strong from the rookie. Another unforced error para sa EAC. Dumidikit na sila, Martin, eh. Kaso nabibigyan nila ng momentum itong Perpetual dahil dun sa mga errors nila, especially galing sa mga atake. Alex, nakabantay si Dapol. One more time, this time with the off-speed. Santa Cruz. Formento. Razonable, bumuelo ulit. Kept alive by Daps. Here's Bustamante. Razonable. It's her again. Daps. Deflected and saved. Back to Alex. Kanya lahat to. Oo. Daps. Power push. Santa Cruz. Buhay pa. Aldea. Yes. Russell Aldea. What a great floor defense para sa dalawang kupunan. Pero ang magtatapos nung mahabang rally na yun ay si Aldea. Kung kailan yung palo ay hindi na contact ng maayos. Yung mga unexpected attack na hindi ka ready, di ba? Kaya nga nakasetup dun yung depensa nitong EAC. Nakakapagod. Alam mo, ako yung napagod dun sa rally na yun. Yeah. Walang sumuko dun. Siya ay umipon. Brutas. Oh, what a dig. Pero Trisha Brutas. little wayward for Marian Andal. Aha. 10 to 15. Kung makikita natin, no, grabe yung angulo ni Brutas. Yung adjustments niya. Yeah. Alex Razonable serving for EAC. We haven't seen the top form this season ito ni Marian Andal. Initially, she had an injury. Kaya si Lozano yung nagsisimula para sa kanila. That's our former best libero, Marian Andal. And Daps Dapol will send us to our second technical timeout. Perpetual with a comfortable advantage. 16 for the Altus. 10 for the Lady. In people's lives. And with this show, I hope that we're able to do that even more. Definitely, sir. Sabihin ko na nga, proud ako dun sa... Ginawa niya sa akin kanina eh. Pinaka-proud ako. Hindi, dun sa... Please be careful. Dun sa binanggit mo, sa mga binanggit mo. Nag-cover siya ng chess nun. Challenge kay Antonio with Eugene. Yeah, GM. Practice na, di ba, ng online chess, naglalaro? Balik sa ating laban. Score is 16 to 10. And now we take a quick scan of our team standings. Benilde, 8-0. Pero itong Perpetual Lady Altas, this is what I mentioned earlier. Only a slim chance to make it to the Final Four. Or score. At kung makikita natin, ang hirap alamin kung sino yung papasok dahil meron pang mga remaining games tong mga kasunod. And ang mahirap dyan kasi, Martin, yung mag-triple tie. Kasi dun papasok yung point system. That's right. Quotient talaga. Sets one first. Yun yung first layer natin ng decision. Kung meron pa rin magtabla dun, total points scored in the competition so far. Tapos, pagkatapos dun, saka pa tayo magpo-proceed sa win over the other. Meantime, action continues. Pipe hit. Will not work for Alex. Attack error. Bustamante with the attack error. (11) serving 17. Rhea Magalona. Ariola. Taps. Single coverage by Sayago. Bustamante with a push. And that works for Camille. Bustamante. Medyo malaki na ang kalamangan nitong Perpetual sa ating fourth set. Ang ganda ng pagkakapush niya doon, no? For Perpetual. Yeah. Camille Bustamante. Perpetual looking to cruise to the finish dito sa ating set number 4. Quick attack
for Jade Sayago. Jade Sayago. Sayago with a put down. Substitution for EAC. Number 10, Trisha Brutas. Number 16, George Lute. Palitan ng tao. George Lute enters the match for the first Serving time. for the Lady Generals. So, George Lute. wait lang. Parehong setter ng EAC. Nasa court ngayon. So, sino ang papalo? Oo nga. Si Formento kaya o si Lute? Ganda ng serve ni Lute. Taps. Formento ang nag-set. Orendain. Hindi ko alam kung sino magsiset sa kanila eh. Formento. They go back to Orendain. Who breaks through the blockers. Well, in fairness yung energy pagpasok ng dalawang setters, dahil na doble yung setters natin, nakita mo may defense, may set, and a point para sa EAC. Si Lute ba yung papalo? Yeah. Siguro ginamit ni coach for defense, Yeah. Ariola, quick attack! Wait, Bedanya. It's a Bedanya activation. Kaso Martin, napakahirap depensahan ng ganong klaseng palo from Bedanya. On deck, serve for the Lady Altas. Dapstapo. 19. 13. Oops! We Service rarely error. see that from Daps. Last season, she had the most aces, number 1 server Now after serving the for elimination EAC. round. Fed Orendain. Pero ito, EAC, mabibigyan pa ng tsansa. Could be their final chance for a push. Omipon! Too much power. Aha. Grabe si Shai. Oo. And pag may nakikita siyang konting puwang doon sa kamay ng mga blockers, expected mo na napakalakas ng bagsak ng bola sa floor. And then masyado Service malakas goes para out. kay Winnie Bedanya. Yeah. So EAC hangs around. Nasa loob pa rin si Lute tsaka si Formento. Hintayin natin pag-ikot niya kung sino ano. So makita pumalo si Lute. O pwede rin si Formento. Bahala na sila. Push. Omipon makes it look easy. Simpleng-simple. Mula kay Shai. Hell serving for Down the line point para kay Umipon. 6 na ang kalamangan ng Perpetual. Oops, wala pa talo. So si De Andres ang nag-set doon. Ariola. Umipon! Shai Umipon. Porsyentuhan para sa Perpetual. Omipon Timeout, Lady is still Generals. a viable option, especially if she only has 1 blocker in front of her. Oo naman, kung sa ka na naman nagpupunta, papasa na eh. Di ba? Hindi pwedeng ganyan, nagtatataranta kayo, yung dali-dali. Pumunta kayo sa part nyo, paano kayo didepensa, paano kayo papasa. Kasi nandoon naman ang system natin eh. Nagdi-deal kayo mali na kung mali. Bumalik na kayo sa simula ulit. Go! Let's go, kaya! 22-15. Lumobo na Our score is ang abante ng Lady Altas. From 5 points to 7 points. Ito ng yung EAC na yun nawala ng first ball, Martin. Yeah. Hirap na hirap sila dito. Razel Aldea. Our graduating player para sa Perpetual Altas. Look at this. Katanumpikay ni Ariola. That was low fast rotation error on EAC. Yeah. Will put Perpetual. Kung meron tayong iiwasan At sa match ganitong point. klaseng tournament, Yeah. yun yung mga simpleng error like this. Yeah. Rotation error. Match point na ang Perpetual. Service error. Pero nabigyan ng tsansa ang EAC. We'll see. Substitution for the Lady Generals. So, Number 16, Anformento. George Lute out. Number 10, Ayan na, Trisha lumabas na si Brutas Lute. in. Pumasok na ulit si Brutas. Anformento serving.
Sayang hindi tayo napaunlakan Oo. na kumalo si Lut. Oh, Sai Omiton ends the match. And Perpetual will end the elimination round on the winning side of things.